Hello Church, good morning. Welcome po sa ating online worship celebration. Yes. At my name is Laverne Duhot. Maraming salamat po once again for joining us. Isa pong maulan na Sunday morning. Kanina pang madaling araw tayo po inuulan. Kaya naman binabati po natin lahat na ating mga nanonood. And of course, sa atin po mga kaibigan na kasama dito sa church. Mukhang maraming hindi po talaga nakabangon dahil alam niyo na, ang hirap talagang bumangon pag malamig ang panahon. Pero alam kong may panahon pa para kayo po bumangon. At if you'd like to join us today, tayo po ay nasa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Amen. At muli po, sa ngalan po na bumubuo nating church, this is Solution Grace Church at kami po ay sumasa inyo every Sunday. Actually, 9:30 po pero minsan nadidelay po tayo dahil po sa hinahanapan po natin ng magandang signal ng ating ano man tawag dito, yung ating internet para dire-diretso po yung daloy natin. But of course, tayo po ay blessed na blessed kaya po ng song na kinanta natin kanina. Highly favored. Amen. Tayo po iyon. And gusto natin pasalamatan. At dahil kayo po ay blessed today, pinagpawisan tayo sa mayamang pagpupuri natin sa Panginoon. Are you blessed? Amen? Pasalamatan po natin ating praise and worship team. Of course, pangunguna ni Kuya Albert with his new look today. Talaga namang lalong gumagawa po. Oo. At talagang pag kayo po ay nasa Panginoon, wala kang magagawa. Pagwapo ka ng pagwapo. Amen. Sandali, bakit ganun ang reaction natin? Bakit tumatawa tayo? Ulitin ko kapag tayo pinasa sa Panginoon, pagwapo tayo ng pagwapo kagaya ni Kuya Albert. Amen! Oo, di ba? Kumukyut pa. Amen. At kaibigan, kami po ay sumasa inyo po at pinupuri natin ng Panginoon dahil naisin po namin na ihatid sa inyo ang mensahe ng Ebanghelyo na ating Panginoon. Kaya po ang ating pong ministeryo ay hindi lamang po sa 4 na sulok na ating simbahan. Tayo nga po isumasa inyo every Sunday via Facebook Live and of course via our YouTube channel. So every 5 in the afternoon, magkakaroon tayo ng replays via YouTube. Kung meron po kayong problema sa inyong mga Facebook accounts, ay pwede po kami mapanood every Sunday sa atin pong YouTube channel at 5 in the afternoon. And of course, ang dami pong blessings talaga. And we would like to give praise sa Panginoon dahil last Sunday, we were able to launch yung ating pinakabagong single. Kayo po ba ay nagandahan sa song na isinulat ni Brother Joel and of course mula po sa musika ni Brother Mark Joseph Gurion. At ito po ay ibinigyan po ng buhay mula po sa tinig na ating Solution Worship mula po sa panguna ni Ate Lace Ramos Celestino. So kung kayo po ay napagpala, last Friday morning, ito po ay nilaunch na sa Spotify and other music platforms. So available na po ito. So pakishare kung kayo po ay napagpala. Nang sa gayon maging pagpapala po ang awiting ito sa mga taong naghahanap po ng sagot sa kanilang buhay na papawi po ng kanilang kalungkutan dahil si Jesus po sadya ang ating sandigan. Amen and amen. At alam niyo po sa umaga pong ito, ay kanina pa man ay sobrang blessed na po tayo at dalangin ko po na mapagpala kayo sa mensahe na ibibigay po ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng inyong lingkod dahil naniniwala po ako bilang pastor, bilang under shepherd, dahil po ang ating chief shepherd ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Dalangin ko po na kayo po ay patuloy na ma-in love sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. At sasamahan niyo po ako mula sa ating pagsisimula hanggang sa ating pagtatapos sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And of course, bago tayo manalangin, gusto ko lamang po kayong imbitahan, especially yung ating mga online viewers, kung kayo po ay napapagpala sa inyong mensahe na papakinggan, please, kasama po na ating mga kapatid dito sa church, paki-share po yung ating broadcast kasi malaking bagay po ito na ibabahagi para mas malawak pa ang naaabot ng mga kapatiran. Amen? Pwede po ba ako maglambing sa inyo? Yes, maraming salamat. Sige po, excited na ako. At pag-usapan na po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay.
Let us pray. Aming Diyos, maraming salamat po for this day. Once again, it's your day, Jesus, Sunday. Araw kung saan, Panginoon, amin pong isa-celebrate ang inyong buhay, ang inyong pag-ibig at ang inyong katapatan, ang inyong pagmamahal sa amin sa mamagitan po ng aming pananambahan. At habang kami po ay nananambahan, tulungan niyo po kami na maranasan namin ang tunay na kapahingahan, kapayapaan at kagalakan sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng inyong kamanghamahang salita. Lord, just use me as your mouthpiece. Maging malinaw po ang mensaheng aking ilalahad at ipapahayag sa aming mga kapatiran sa online and of course on-site. Panginoon, buksan mo ang aming kaluluwa. Patuloy po kami mamangha sa yaman ng iyong salita. At syempre pa, ng iyong biyaya. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen at amen. Amen. Alam niyo po, habang hinahanda ko po itong message na ito, ay gusto kong susugan yung mensaheng ating napakinggan last Sunday. Of course, we would like to thank ang ating special guest, si Brother Joel Rayo, na taga Bulacan pa si Brother Joel. At tayo po ay dinayo dito. At the same time ay para i-launch po yung kanyang awitin na napabilang po sa second album ng Solution Worship. At napakabuti nga po ng kanyang ibinigay sa ating kapahayagan na how to wholly obey the Lord. Ito po ay napakadali lang. Tayo ay mamangha sa yaman ng kanyang pag-ibig. At ngayon naman po, bilang ating susundan yung kanyang mga tinalakay at ibinigay po sa atin, ay bilang mga mananampalataya, ay dapat po tayo ay tunay na binibigyan po natin ng panahon ng ating tainga para pakinggan ang tinig ng Diyos. Now, I believe that ang tinig po ng Diyos ay ang kanyang salita, ang Biblia. And I believe din po bilang isang pastor ninyo, ang atin pong church ay sumasandig sa katotohanan that the Word of God, that the Bible is the Word of God. Kasi marami po mga churches today na they find the Bible as just a piece of literature. Pero dito sa church, we believe that the Bible is the Word of God. Salita po ng Panginoon ito. At ito po ay sadyang kagamit-gamit. And today, atin pong pag-uusapan, as usual, since ang atin pong church, sa mga nagtatanong, bakit Solution Grace Church? Because we're giving you solution. Kasi yung nangangailangan po ng solution ay ating soul. Para hindi po tayo maligaw. So ang atin pong pagtalakay sa ating sambahan, ang atin pong panuntunan, we're giving muna question and then later on, yung solution. At ang solution po na ibibigay namin sa inyo, hindi po magmumula sa inyong lingkod. Kasi wala naman ako talagang maibibigay ng solution sa inyo at wala po kayo mapapala kung ako po magbibigay ng solusyon. Naku, maliligaw po kayo. But praise God, nandyan po ang salita ng Panginoon, which is of course the Bible, na siya pong magdadala sa atin sa salita ng Panginoon. At tayo po'y magsisimula, as I have said kanina pa, sa isang question. Ating question for today, paano ka nakasisiguro kung ang tinig na iyong naririnig ay nagmumula sa Ama sa langit? So once again, this is our question for today. Paano ka nakakasiguro kung ang tinig na iyong naririnig ay nagmumula sa Ama sa langit? Dahil kapag malinaw po ang tinig na ating napapakinggan, maayos pong usapan, di ba? Kayo po ba ay nakipag-usap na sa isang taong bingi? Di ba ang hirap makipag-usap kapag ang kausap mo bingi? Di ba ang dami mo nang sinabi tapos ang tugon niya sa'yo, ha? Ang hirap, tapos uulitin mo na naman sa simula. Tapos pag tinanong mo ulit, nakuha mo? Ha? Hindi pa rin. So tayo po bilang mga mananampalataya, importante po na malinis yung ating mga tainga. Di ba? Kada ligo natin, nililinisan natin yung tainga natin. Alam mo, meron pong sinasabi ang mga experts na wag daw po natin ginagamitan ng buds. Ginagamit ko rin yung buds sa labas eh. Kasi yung buds daw, pag ginamit mo sa loob ng tainga mo, it's bad. Kasi lalo pang naitutulak pa paloob yung dumi ng tainga. And I believe, kung marumi po ang tainga natin, nagkukos po ito ng pagiging bingi. At ang hirap kasama ng bingi. Amen? Narinig niyo po ako? Kapatid? Amen? Sino po dito mga bingi?
Wala, kasi tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. So, importante po talaga, bilang mananampalataya, tama yung ating pinapakinggan. Sabihin mo ka sa tabi mo, tama ba ang pinapakinggan mo? Ha? So, napakahalaga po na tayo po ay malinaw po ang ating pagtanggap sa mga mensaheng ibinibigay po sa atin ng ating Ama sa Langit. Kasi kapag hindi po tama yung ating napapakinggan, tayo po ay magkakamali. Now, bilang mga pastor, ito po yung tinatawagan ko ang mga pastor, gaya ko. Dahil tayo po as a pastor, tinawag po tayo ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, bilang mga under-shepherds. So bilang under-shepherd, pinagkatiwalaan po tayo ng ating Ama sa Langit ng mga tupa. So sino po yung ating chief shepherd? Si Jesus. So kumbaga, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga tupa. Gaya ko po, kayo po yung pinagkatiwala sa akin. At ang laki po na aking responsibility sa Diyos. Na bilang pastor, hindi po natatapos yung aking pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin, alam ko na yan. Hindi po, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay napakalawak at talaga namang hindi po ito matatapos dahil yung atin pong journey sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan na lalo pa nating nakikilala ang Panginoon. Alam niyo po ba, sa katotohanan, sa akin lamang pong pananaw, baka po wala pa sa kalingkingan yung ating pagkakilala sa Diyos. Pero manghang-mangha na tayo sa Kanyang kabutihan. How much more na lalo pa natin makikilala ang Panginoon. Kaya nga po sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, tayo raw po ay mapupunan ng Kanyang mayamang biyaya at kapayapaan kapag nauunawaan po natin ang kadakilaan ng ating Diyos at ang mga tinapos na gawa ng Kanyang bugtong na anak sa krus. Amen. Sino po dito ang gusto na nananagana yung biyaya at kapayapaan sa kanyang buhay? Amen. Ako gusto ko yun. So, ibig sabihin, hindi lamang po, huwag lang kayong mag-crave sa biyaya, dapat exceeding grace talaga and even peace. Amen. Na paano yung susi? Dapat tayo po ay nakakapakinig. Pero kapag mali pong napapakinggan natin, mali rin po yung ating ipapahayag. Di ba? So, bilang pastor, importante po na tama yung ating pinapakinggan. Yung tamang tinig na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ating Ama sa Langit para hindi po tayo maligaw at hindi rin po tayo makapanligaw na ating mga tupa. Kasi kapag mali po ang inyong pinapakinggan at pinag-aaralan, kayo'y ligaw at maililigaw mo rin yung mga tupang ipinagkatiwala sa iyo. Nakakalungkot yun. Di po ba? Ako bilang ama, ayokong gawin yun sa aking mga anak. Di po ba? Ito pa paalala sa atin ng ating pag-uusapan ngayon na ang message po natin is entitled, Hearing the Voice of God. So alamin natin, paano ba talaga mapakinggan ng wasto at matuwid ang tinig ng ating Ama sa Langit. 1 Timothy chapter 4, verse 16, Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So I believe that doctrine matters. Napaka-importante po na tama po yung doktrina ng ating pinapakinggan. Kasi ang dami ko nababasa sa ngayon sa Facebook, mga nakapost, mga pastor, sinasabi nila na ang mensahe ro po ng biyaya, nako, delikado yan. Sinasabi nila, marami po, nagkalat daw ngayon, nagtuturo ng biyaya na ito ro po ay twisted gospel. Ito ro po is just about prosperity gospel. Well, basically, I would say this once again po para po sa benefit ng ating mga nanonood. No such thing as prosperity gospel. Although, may mga churches na talaga naman po ang mensahe nila sa pulpito yung pastor, puro pera at pera na lang. Siguro yun po yung tinutukoy nilang prosperity gospel. But in our church, hindi po tayo nabubuhay sa pera. Yung pera po, hindi po namin master. Servant lamang po ang pera. At naniniwala po ako na sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Hesukristo in 2 Corinthians 8 verse 9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sakes He became poor. Bakit po siya naging dukha sa krus ng Kalbaryo? Para tayo po'y pagyamanin. Pagyamanin sa paggawa ng kabutihan. That's 2 Corinthians 9 verse 8. So yung pong pera ay ginagamit natin para maging pagpapala at para po maipahayag pa at mas layo pa ang maabot ng Ebanghelyo. So hindi po natin ito ginagamit for mga sariling mga agendas. Hindi po ganun. But this is good news pa. Ang gospel po, may kasamang prosperity.
Kung ayaw niyong maniwala, ayaw niyong tanggapin, sabi ko, Lord, sa amin na lang. Yun ang katotohanan eh. Wala po kayong magagawa. Na kasi marami sa ngayon, mga churches, at ito po sinasabi ko naman with love and respect. Sinasabi nila na wala raw po nakasulat sa Biblia na ang sino mang manampalataya at magtiwala sa Panginoon, hindi raw po nangako ang Diyos, hindi raw po nangako ang Panginoon na siya ay bibigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Talaga? Nakasulat po sa Bible yun in John 10 verse 10. I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Now, mula po sa mga ganitong katuruan, at first glance, no, pag binasa mo yung kanilang mga sermons, o kaya pag pinapakinggan po ninyo yung mga sermon, ay minsan mapapaniwala ka eh. Pero alamin po natin, ano ba talaga ang tinig na dapat nating naririnig mula po sa ating Ama sa Langit? Na dapat ba ang isang mananampalataya ay talaga naman pong nagdurusa, gaya po ng ginawa ni Kristo? Hindi po ganoon ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, pinagdusahan na ni Kristo nang sa gayon, makamit po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tawag po dito ay divine exchange, na kung saan si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nagdusa at naranasan pa po ang kamatayan, which He did not deserve, so that today we might receive all the good things in life, which also we do not deserve. Ang tawag po dito ay undeserved favor. In other words, this is grace. Naku, napakaganda po ng biyaya. At ang biyaya po, it's, in itself, yun po mismo ang Ebanghelyo. Now, alam niyo po, bilang mananampalataya at bilang pastor, kapag hindi po tama ating pinapakinggan at mali po yung ating turo na ibinibigay sa ating mga tupa, ating sambahan, sa ating kawan, alam niyo po ba, sabi ng Apostol Pablo, marapat lang na ang tagapagturo yan o taong yan, kayo po bilang mga mananampalataya, I believe kayo rin po ay nagtuturo. Kasi nagpo-post din kayo ng mga verses sa Facebook, di ba? So kapag mali po yung ating pinopost, mali po yung ating tinuturo, sabi ni Apostol Pablo, in Galatians chapter 1, verses 8 to 9, marapat lang na parusahan yung mga taong yan. At isinama niya kanyang sarili, even mga anghel na galing sa langit, take note. Basahin po natin, may kasama pong sumpa at hindi lang po isang beses ito po ay isinumpa, 2 beses. Ang tawag po ng Biblia dito ay double anathema, double curse. Kapag mali po yung mensahe o doktrinang ibinabahagi mo sa mga tao. Galatians chapter 1 verses 8 to 9. But even if we, sabi na Apostol Pablo, kahit ako o kami, nila Pedro, nila Juan, nila Santiago, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Marapit siyang sumpain o parusahan. Then inulit niya to in verse 9. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Alam niyo kung bakit po nilayo ng Diyos na sumpain po yung mga preachers na ito? Because God loves them so much. At syempre pa, ayaw niya po magtuloy-tuloy itong mga pastor na ito na magmensahe o magbigay ng mensahe na mali. Mahal po niya yung mga pastor na ito, kaya po sila binigyan ng parusa ng Diyos para tumigil na sa ministeryo yun. At magsasara talaga yung ministeryo nila. At hindi po papayag ang Diyos, yung sakit at pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Jesus ay hindi po imamagnify sa pulpito. Kasi pangkaraniwan, sa mga sabahan po sa ngayon, ito po ay binibuksan ko lang ang inyong kamalayan sa katotohanan. Hindi po pangkaraniwan, ebanghelyo ang pinipreach sa pulpito because ang ipipreach pangkaraniwan, inspirational message and motivational talk. And then ilalagyan lamang po nila ng mga Bible verses. Now, ano po ba ang sabi ni Apostol Pablo? Ano ba yung ebanghelyo? Ang ebanghelyo according to him in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sabi niya, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So wala pong motivational, wala mga marketplace talks talaga. Wala pong mga inspirational talks. Hindi pwedeng nakapronta yung sarili natin. The gospel is not about us, it's all about Jesus. Hindi po ito nakasentro sa iyong mga ginawa, sa iyong mga ginagawa at mga gagawin pa in the future. Ito po ay nakasentro kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, ang interest natin dapat si Kristo lang. At yung mga benefits na meron po ang Biblia. Amen. So, malino po na sinasabi po ng Biblia
na talagang ang gospel po, it's not about the Ten Commandments. It's all about Christ and His finished work on the cross. Kasi kung kayo po ay nananatili pa rin sa lumang kasunduan ng kautusan at ito po ay patuloy niyong ibinabahagi bilang ebanghelyo, naku, kayo po ay mapapahamak talaga. Sundan pa po natin ang mga talatang ito. Galatians 3:10-11. For as many as are of the works of the law are under the curse. Take note. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So kung kayo po ay nasa ilalim pa rin ng kautusan at patuloy niyo pa rin pong ipinapahayag ito sa inyong mga sambahan, you are under a curse. And verse 11, but no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Kasi alam niyo kung bakit? Kapag kayo po ay hindi po ninyo nagawang tuloy-tuloy ang pagsunod sa kautusan, kayo po talaga ay mapupunta sa sumpa. Dahil ang hinihingi po ng kautusan is 100% obedience. Dahil sabi po ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Now, ilan po ba yung law na kailangan pong ipatupad? Kailangan po nating sundin. 613. Sinasabi nung iba na mga tagapagturo, hindi, Laverne. Hindi nakasama dito yung yung Levitical commandments. Hindi po pwede, it's a composite whole. Pag sinabing the law, kasama yun. Yung Levitical law, it's 603. Plus, ilan po ang 10 commandments? Sige nga, ilan ang 10 commandments? Ilan? Ang galing nyo, grabe. Talaga namang kailangan ng talino dito. 10. So pag idada po yung 603 plus 10, that's 613. Sabi ng Biblia, for whoever shall keep the whole law, it should be 100% obedience. And yet, you stumble in just one point. Pastor, nagawa ko yung 612. You are guilty of all. Kaya po sabi dito, for as many as are of the works of the law are under the curse. Kasi po ang old law-keeping covenant is based on man's performance. Kayo po ang nakapronta dito. Pag hindi nyo nagawa yun, naku po, may kasamang sumpa. But the good news is, the new covenant, the pure grace, is based on the obedience of Christ. It's based on Jesus' perfect performance on the cross. At since tayo po ay na kay Kristo Jesus, blessed po tayo. Hindi po dahil sa ating mga ginawa o ginagawa at mga gagawin pa in the future, but because of what Jesus has done on the cross. Hindi ba napakabuting bagay po yun? And that's why today, pwede natin kantahin yung kinakanta natin kanina. Ano yung bridge part kanina nung kinanta natin, Kuya Albert? I am whole. I am healed. Favored. May ganun, highly favored. Anointed. Filled with His power. You know why? Because we are now in Christ Jesus. Kasi ang Diyos po, hindi talaga siya pwedeng tumingin sa atin. Nakatingin siya sa kanyang bugtong na anak. Amen. Bakit tayo highly favored? Because we are now in Christ. So every time He looks at you today, nakikita niya si Kristo. Amen. Kaya po tayo ay confident na talagang tayo po ay highly favored, karito accepted in the sight of God. Amen and amen. So what is the true gospel? Ang gospel po, once again, it's not about the old law-keeping covenant. The gospel was given and it was established upon the death of Christ on the cross. Hindi po nangyari at hindi po naitatag ang bagong kasunduan ng purong biyaya, this is the gospel, upon the birth of Jesus Christ. Kasi pag binuksan mo yung Biblia, nakalagay doon, after Malakay, pagbukas mo ganon, yung first page ng New Testament, then Matthew. So maraming mga Christians sa ngayon, they thought na ang New Testament or New Covenant of pure grace started upon the birth of Jesus Christ. Hindi po. It's upon the death of Christ on the cross. Hebrews 9:15. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death. So naisakatuparan po yung bagong kasunduan sa pamagitan ng kamatayan. Para pong, halimbawa tayo po ay kukuha na ng mana mula po sa ating lolo. Nagkakaroon po ng kapangyarihan yung manang yon kapag namatay na po yung tinatawag na testator. Pero kapag si lolo po ay buhay na at sinabi mong, kailangan ko nang makuha yung mana ko, lolo, as if you're telling your lolo, mamatay ka na.
So, hindi pwede mangyari yun. Pwede lamang po ninyo matanggap ang inyong mana at nangyari na nga po ito na sobrang ganda po ng mana at kayamanan ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. So dapat po maging malinaw po ito sa atin at nang sa gayon, maintindihan natin at sagutin po natin, what is the gospel? So nung itinatag po ang bagong kasunduan ng purong biyaya sa kamatayan ng Panginoon, doon din po natapos yung lumang kasunduan ng kautusan para po sa mga Hudyo. So ibig sabihin, ito pong lumang kasunduan ng kautusan, according to Hebrews 8:13, paso na po ito, wala na itong kasaysayan. Wala na itong saysay. Hebrews 8:13. At sa pamamagitan po ng kamatayan ng Panginoon, dito na. Gusto po ng Panginoon na maging maitatag sa ating isipan, ano nga ba talaga ang gospel? Kasi marami pong churches today, sinasabi nila, as Christians, you have to share the gospel. Ang problema, paano natin i-share ang gospel kung hindi natin alam ang gospel? Gaya po na aking kinukwento before pa, no, ako po ay tumungo sa isang music store. Meron akong tinignan na gitara. Gusto ko yung gitara. Sabi ko doon sa salesman, bro, anong yari nung gitarang yan? Yung top at saka yung sides. Nagkamot siya ng ulo. Sabi niya, sir, maganda yan. Oo nga, alam ko maganda yan. Pero anong yari yung produkto mo? And then sinabi ko sa kanya, palagi ko yung gilid ng gitara mo. Alam mo kung ano yan, Brad? Ano yan? Yari yan sa rosewood. Yung harapan yan ay cedar. Sabi ko, bro, bilhin mo na yung gitara niya. So nagpalit kami ng posisyon. Ako na yung naging salesman. Siya na ngayon yung bumibili. Sabi ko sa kanya, alam mo bilang salesman, dapat alam mo yung produktong binibenta mo. Paano ka makakabenta kung hindi mo alam yung product mo? Ganon din po tayo binamana ng palataya. How can you share the gospel if you have no idea about the gospel? Maraming Christians sa ngayon, pag tinanong mo ang gospel, sasabihin nila, it's all about fulfilling the 10 Commandments. That is not the gospel. Mga kapatid, nakakalungkot. Ito ang maraming mananampalataya, ligaw na ligaw po sila. And I pray na sa atin po pinag-uusapan ngayon, kung kayo po ay curious, ano nga ba talaga ang gospel? At meron kayong mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon na nalilito, please, pakishare po itong message na ito. Napaka-powerful. So isa-isahin po natin, what is the gospel all about? Number 1, the gospel of Jesus Christ. Mark 1, chapter 1, verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Number 2, what is the gospel all about? The message of the cross. Naalala niyo yung sinabi ko kanina in 1 Corinthians 2 verse 2, sabi ni Apostol Pablo, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So, the gospel is the message of the cross. 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Number 3, the gospel is all about the gospel of grace. Acts 20:24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. And number 4, the gospel is all about the message of Jesus and His crucifixion. Ito po yung binigay kong talata kanina, 1 Corinthians 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I pray na naging malinaw po sa atin ito. Na ang gospel po per se, it's not about the old law-keeping covenant. It's not about the 10 Commandments. Ako po, for the longest time in my life, I've been part of so many churches. Naging bahagi po ako ng isang kilalang radio station. Pero to be honest with you, hindi ko alam ang gospel nung araw. Dahil ang simbahan pangkaraniwan, nakafocus sa 10 Commandments. That you have to fulfill the 10 Commandments, sabi sa akin. Kailangan mo tupdin ang kalooban ng Diyos. At pag tinanong mo, what is the will of God? Tupdin mo ang 10 kautusan. Para laverne, ikaw ay pagpalain ng Diyos. Para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Para naman, ang Diyos ay hindi mabad trip sa iyo at hindi ma-depress. May ganun pa mga katuruan para hindi siya ma-stress sa iyo ang Diyos. Grabe. So this is the gospel. It's all about Christ and His finished work on the cross. Once again, which was established upon the death of God's Son on the cross. So na-establish po ito sa Kanyang kamatayan. Now, para po mas lalo po natin maunawaan kung ano ba talaga ang Ebanghelyo. Kasi marami po sa ngayon, hindi Ebanghelyo ang ipinapahayag, kundi ibang kwento.
Kapag napapakinggan po ninyo, sinasabi sa inyong sambahan ng ebanghelyo po ay tumutukoy sa lumang kasunduan ng kautusan o pagsunod sa 10 kautusan, ang tawag dito hindi po ebanghelyo, ibang kwento po ito. Pero kapag ang ebanghelyong tinutukoy at pinapahayag ni pastor sa inyong mga sambahan ay sumesentro lang kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, tama po na ebanghelyo ang inyong napapakinggan. At para ito po, ilubusan po nating maintindihan, meron pong isang napakagandang tagpo sa Biblia. Actually, mga tagpo po ito sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ni Pedro, ni Santiago, at saka ni Juan. Malalaman po natin sa mga tagpong ito na ano ba at paano ba talaga yung tamang pakikinig sa tinig ng ating Ama sa Langit. Na sana po ay mapagpala kayo at kung kayo po ay isa sa mga nalilito, I believe that this message is for you. So isang tagpo po sa Luke chapter 9, verses 28 to 35, mababasa po natin sa kasaysayang ito nang ang Panginoong Hesukristo po ay tumungo sa isang bundok na kung tawagin po ito ay Hermon. So dito po sa Mount Hermon, hindi po nila naranasan na matulog. Kaya nga pala sinisigaw ni Kuya Jerms nung nabubuhay siya, walang tulugan. Ito yung Mount Hermon, also known as Mount of Transfiguration. Kaya may hawig yung pangalan ni Kuya Jerms sa Mount Hermon. At dito nga talaga, hindi po natulog ang Panginoon. Kasi nga yun, sigaw ni Kuya Jerms, walang tulugan eh. Pero sila Pedro, si Santiago at saka si Juan, natulog. Now, habang sila po ay nandun sa Mount Hermon, tignan po natin ang nangyari na kasaysayan. Mula po dito makikita natin, ano ba talaga yung tinig na dapat natin binibigyan ng panahon para mapakinggan ang tinig ng ating Ama sa Langit. So basahin po natin ang kasaysayang ito, Luke chapter 9, verses 29 until 33. So nakaakyat na po sila sa bundok, sa Mount Hermon. As he prayed, the appearance of his face was altered and his robe became white and glistening. So puting-puti po ito at nagbago talaga yung kanyang anyo. At kaya po ang tawag po dito ng mga theologians ay this is the Mount of Transfiguration. Nagkaroon po ng pagbabago. Verse 30, and behold, 2 men talked with him who were Moses and Elijah. So kunwari, magkaroon po kayo ng imagination. Kunwari ako po si Jesus. Puting-puti yung damit ko. And then, pero akong kausap, si Moses, pagpalagyan na natin sa aking kanan si Moses, sa aking kaliwa si Elijah. 31, who appeared in glory and spoke of his decease which he was about to accomplish at Jerusalem. So ang kanilang pinag-uusapan, yung mangyayari na pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Jesus sa Jerusalem. But Peter and those with him were heavy with sleep. So medyo nagising, naalipungatan. Kasi ang liwanag eh. Di ba tayo pag natutulog, gusto natin patay ilaw? Di po ba? Pag may nagbukas ng ilaw, yung iba nagagalit, patay mo ilaw, ang liwanag. Eh lalo ito, gloria ng Panginoon, liwanag. So nagising ang Pedro. And then, siguro naalipungatan siya. And when they were fully awake, kasama na po itong si Santiago at si Juan, nagising na silang sabay-sabay. They saw His glory. They saw Jesus' glory and the 2 men who stood with Him. Alam mo, maganda rito, nakilala nila kung sino yung dalawang ito. Because sa mga Israelita, iconic po itong sina Moses at si Elijah. Then, it happened as they were parting from Him that Peter said to Jesus, ito na, Master, it is good for us to be here. And let us make 3 tents or tabernacles. 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Not knowing what he said. So kilala ni Pedro yung kausap ni Jesus. Kasi nga very iconic itong mga taong ito. Si Moses at saka si Elijah. Now, nung habang nagsasalita po, si Pedro, hindi po hinayaan ng Diyos na magkaroon po siya ng maling kaisipan about Moses, Elijah, and Jesus. Hindi po hinayaan ng Diyos na ipantay ang kanyang bugtong na anak sa isang Moses at saka sa isang Elijah. Hindi niya hinayaan yun. Bagkus ang ginawa po ng ating Ama sa Langit, habang nagsasalita pa si Pedro sa kanyang pagkaalipungatan, nagsalita po ang Diyos. Sabi niya dito, in verse 34 until 35, while he was saying this, ano yung sinasabi ni Pedro? Master, it's good for us to be here. And let us make 3 tabernacles, 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Habang sinasabi ito ni Pedro, sabi ng ating Ama sa Langit,
Oh, basahin natin. While he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were fearful as they entered the cloud. Then a voice from the clouds, a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him." Now, once again, gusto ko yung i-magnify po itong talatang ito. God said, "This is my beloved son." May sense of ownership, ano? So, God was pointing to His beloved son, si Jesus. And then He said, "Hear him." Hindi po niya sinabi, "These are my servants and my son. Hear them." Hindi niya sinabi yun. So ano po sinabi ng Panginoong Diyos? Kasi nga po hindi siya pumayag eh. Nung sinabi ni Pedro na, "Lord, it's good for us to stay here. And let us make 3 tents for you, one for Moses, and one for Elijah." Hindi pumayag ang Diyos. Sandali lang. Hindi pwede ito. Hindi mo pwedeng ipantay, Pedro, ang aking bugtong anak kay Moses at saka kay Elijah. And that's why, once again, he said, in verse 35 ng Luke chapter 9, "This is my beloved son." Nararamdaman niyo po yung sense of ownership. This is my beloved son. Hear him. God did not say, "These are my beloved sons." Hindi naman eh. Kasi po yung dalawa doon, servants. Moses at saka si Elijah. They were servants of God. While Jesus is the Son of God. Hindi nga sinabing, "These are my servants, Moses and Elijah, and my son, Jesus. Hear them." He did not say that. Sinabi niya lang, nakafocus siya sa gitna. Diba? Sabi ng Biblia, "Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them." Lagi po nasa gitna si Jesus. Kaya po sa lahat ng inyong mga ginagawa, you have to put Jesus in the midst of your transactions, sa inyong mga businesses. Lahat po, laging nasa gitna si Jesus. And then, God said, "This is my beloved son. Hear him." Now, ano po ibig sabihin dito ng Diyos? Na importante po na gusto pong iparating na ating Panginoong Diyos kina Pedro, kay Santiago, at saka kay Juan, wag niyo ipapantay ang aking bugtong na anak kay Moses at saka kay Elijah. Hindi pwede yan. At gayon din po sa ating mga nagbabasa ng Biblia at sa mga nag-aaral, gaya po natin. Gaya ko po bilang isang pastor. Kapag ako po yung nagpipreach, hindi ko pwede ipantay si Moses at saka si Elijah sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang bugtong na anak ng Diyos, sa kanya po sumisentro ang Ebanghelyo. Hindi kay Moses, hindi po kay Elijah, but what is happening right now sa marami po mga sambahan, nandito po ang message, wala kay Jesus. Laging na kay Moses or laging na kay Elijah. Mamaya po, ipapakilala ko sa inyo kung sino si Moses at saka si Elijah. Mamaya po papapasukin natin dito sa church. Papatayuin ko dito sa sa ating pulpito na makilala niyo po sila ng lubusan. Now, ito na, papakilala ko na. Anak, pakibuksan nga yung pintuan. Who was Moses? Nahihiya daw eh. Sige. Who was Moses? Tingnan natin. Sino nga ba si Moses para makilala natin? He was the lawgiver. Ipinagkatiwala po ng Diyos sa kanya ang pagbibigay ng 10 kautusan. Ang Diyos po ang sumulat ng 10 kautusan. Gamit po niya yung kanyang kamay ng Diyos mismo. At inukit po ito sa bato. Pero yung Levitical commands were written on parchment stela. Si Moses na po nagsulat nun. Okay? So Moses was the lawgiver. Now, sino naman si Elijah? Who was Elijah? An Old Testament prophet and the law restorer. Nung panahon po ang Israel po ay lumayo sa Diyos, ginamit po ng Panginoong Diyos si Elijah para sila po muling mapalapit sa Kanya at ni-restore po through Elijah ang kautusan ni Moises. So Elijah was an Old Testament prophet at siya rin po ang law restorer. So I pray na nakilala niyo na po sila. And para po sa ating mga mananampalataya, I believe, bilang mga Kristiyano, bakit po sinabi ng Diyos, nung nakatayo si Moses, si Elijah at nasa gitna po ang Panginoong Jesus, sabi niya, "This is my beloved son," referring to His Son, Jesus Christ, hear Him. But hindi po sinabi ng Diyos na hear them. It's because I believe that yung purpose po ng law that represents Moses at ng prophets, na-serve na po yung kanilang mga panahon. Tapos na sila. Panahon na po ni Jesus ngayon. Kasi kung nananatili pa rin po na dapat natin ipinipreach si Moses at saka si Elijah, sana sinabi ng Diyos, "These are my servants and my son. Hear them." Pero hindi nga sinabi ng Diyos yun eh. So nakita niyo po napaka-importante na ating pandinig at yung ating pagbabasa.
Alam niyo po, nag-provide ang Diyos ng audio and, how can we say this? Yung audio and visual aids. Pinakita kila Pedro, kila Santiago, tsaka kay John, pinakita, mata, at pinarinig pa ng Diyos yung kanyang tinig bilang pagpapaalala na huwag niyong kakaligtaan, huwag niyong ipapantay ang aking bugtong na anak kay Moses at saka kay Elijah. But, alam niyo po, hanggang sa kapanahunan natin, nakakaligtaan pa rin po. Minamagnify pa rin nila si Moses at saka si Elijah. At ayaw po ng Panginoong Diyos na ipinapantay natin ng level ang kanyang bugtong na anak sa dalawang mga servants na ito. Now, sa katotohanan, tayo po bilang mga mananampalataya, and this is good news, we are now dead to the law. At wala na rin po tayo, to be honest, actually, wala naman talaga ang isang mananampalatayang hintil. Wala po siya sa kautusan. Pero kung kayo po isang mananampalataya, hintil kayo, nagpapasilalim kayo sa kautusan, delikado yun. Kasi pag hindi po nyo na-fulfill 100% na kautusan, you will be under cursed. Now, the good news is, kung kayo po ay nagkakaroon ng pagbabago ng kaisipan, hindi na pala ako sa ilalim ng kautusan. At sa katotohanan, bilang isang hintil, hindi naman tayo talaga kasama sa kautusan. Amen. This is true. Patay na nga po tayo sa kautusan. Now, let me give you these verses. Romans 7:4, therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ. Amen. You are dead. Ibig sabihin, wala na pong kapangyarihan ng kautusan laban sa inyo. So, ibig sabihin, ito good news, pero hindi matanggap ng ibang mga kapastoran. Kapag nagkakamali po tayo, wala na pong kapangyarihan ng sumpa laban sa atin. Kung kayo po ay nasa ilalim ng biyaya. Is this good news? Yes. Tuloy po natin, Hebrews 8:13. When God speaks of a new covenant, this was established upon the death of Christ, He makes the first one obsolete. Ano yung first one na tinutukoy dito? It's the old law-keeping covenant. Pag po ba obsolete, ginagamit nyo pa rin? Kumakain ba kayo ng panis na tinapay? Of course not. Kung bibigyan po kayo ng cellphone, 5110 o iPhone 14? Of course, 5110. Itong ginagawa ng maraming Christians sa ngayon. Nandun pa rin sila sa 5110. It doesn't make sense. Pero sa katotohanan, pag binigyan kayo 5110 or iPhone 14, may pa 15 na nga eh. Siyempre, kukunin ko na yung iPhone 14 o kung may 15 pa. Now, bakit? Let's go back to the verse, Hebrews 8:13. And whatever is becoming obsolete, pag sinabing obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. Amen. Now, Galatians 2:19, for I through the law died to the law, that I might live to God. Ano pang linaw ang kailangan po natin makita po dito? And of course, naparito po ang Panginoong Hesukristo, hindi para buwagin at sirain po ang kautusan at ang propeta. Ang mga propeta, I should say. Kundi ito po ay bigyan po ng kaganapan. Matthew 5:17, sabi ni Jesus, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. And that's why I believe. Kung ba't sinabi ng Panginoong Diyos, this is my beloved Son, hear Him. Because the law, of course, nire-represent ni Moses, and the prophets, na nire-represent ni Elijah, they already served their purpose. Tapos na. Pero marami churches nandito pa rin. So mga kapatid, I'm telling you this, importante po, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Tapos na i-serve na po yung purpose ng kautusan, at saka, of course, ni Moses, at saka ng mga propeta ni Elijah. Now, ang sabi ng Panginoon, ang tinig na ating Panginoong Diyos, this is my beloved Son, Jesus, hear Him. Dito na tayo mag-concentrate kay Jesus because He is the gospel. At yung mga ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Are you getting this, mga kapatid? Ay, di ba napakalinaw? Pero hindi po tayo magtatapos dito. Palilinawin pa po ito ng mga talatang ibibigay ko sa inyo. Now, kapag kayo po'y nakakapakinig ng mga mensahe na nagbibigay ng takot sa inyo, hindi po ito galing sa Diyos. Gusto ko pong tapatin po ito para po sa mga nanonood sa atin online and even po dito sa church. Meron pong napakasikat na propeta ngayon, nakakulay orange, kakulay pa ng pusa namin. Kasi pangalan ng pusa namin si Orange. Sikat siya, isa siyang Indiano. Pag siya po'y nagpapahayag, talaga namang tinatanggap siya even sa Pilipinas ng isang kilalang malaking organisasyon. Tinatanggap nila. Kapag ito po'y nagsasalita, puro takot ang ibinibigay sa mga mananampalataya.
kilala po itong Indiano ito at siya, sabi niya, propeta. At ang nakakatawa pa, alam niyo po, itong propetang ito nakikipagkapiraw kay Jesus. It's true. Nakikipag-usap pa siya kay John, the beloved. Pinapatawag daw siya ng Ama at regularly nagkakape sila ng Panginoong Hesukristo. At marami pong Christians sa ngayon, lalo tigit sa Pilipinas, ang naniniwala sa propetang ito. Alam niyo kung bakit? Napaniwala niya kasi, na-prophesy niya yung matsidhing baha na naganap sa, ano yung bayan nila, Mr. Ted Filon? Tacloban ba yon? Basta nangyari yun eh. So, ang sampalataya ng mga Kristiyano nasa propetang ito. Na kung kayo po ay nakakapakinig ng mga mensahe ng propetang ito na nagbibigay ng takot po sa inyo, hindi po galing sa Diyos ang takot. Amen. So, hindi po ito gospel. Now, ang galit po ng Diyos, wala po sa dispensation natin sa ngayon dahil tayo po ay nasa dispensation ng biyaya. Meron bang galit ng Diyos sa darating? Yes, meron, pero hindi pa po ngayon. I believe it will happen, it will take place after the rapture of the church. So dapat tama yung ating eschatology. Tama po yung ating prophetic timeline. Pero huwag kayong nakikinig dito sa propetang ito na nagbibigay lang ng takot. Now, bakit ko po sinasabi ito? Because, once again, kapag kayo po yung natatakot sa mensaheng yung pinapakinggan, hindi po gospel yan, hindi yan ebanghelyo. Ang tawag dyan, ibang kwento. Because 2 Timothy chapter 1 verse 7 tells us, "For God has not given us a spirit of fear." Galing po kay Satanas yun. But of power, of love, and of a sound mind. So kapag kayo po nakakapakinig ng tunay na tinig na nagmumula sa ating Ama sa Langit, ito po hindi nagbibigay ng takot. Nagbibigay ng kapangyarihan, ng pagmamahal, at ng tamang disposisyon. Malinaw po dapat yan, ha? Kaya po, ako po, diretsya akong sinasabi to, with love. Kapag pumopronta po at naimbitahan sa inyong simbahan itong sikat na Indianong propetang ito, naku, kailangan niyang magkaroon ng metanoia. Kailangan niyang mag-repent. Sobrang mali ang kanyang mga itinuturo sa maraming Kristiyano. Mga kapatid, magising po kayo sa katotohanan. Hindi po totoong propeta yan. And I believe, yung purpose po ng law at saka ng purpose ng mga propeta, they serve their purpose. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, once again, in Luke 9:35, "This is my beloved Son. Hear Him." At yung propetang yun, hindi siya nakasentro kay Jesus, nakasentro siya sa mga masasamang bagay na magaganap sa mundong ito. Now, let me ask you, gospel po ba to mga kapatid? It's not. Para bang enjoy itong orange na propetang ito na takutin ng mga mananampalataya. Alam nyo, kung ikaw ay nakikinig sa ngayon, repent. Delikado yung ginagawa mo. Hindi yan mabuting bagay. Now, meron po may hidden message po ang Panginoon sa atin. If you remember, kanina nung binuksan natin ang ating pag-aaral, in Luke chapter 9, bakit kasama ni Jesus yung tatlo niyang disipulo? Ang tawag po sa kanila, inner circle. Bakit hindi niya kasama dito yung 12? Nung sila po ay umakyat sa Mount Hermon. At ang sabi nga ni Jesus, tayo manalangin. Walang tulugan. Pero bakit yung tatlong ito? Alam niyo, may hidden messages po yung kanilang mga pangalan. Naisin pong ipabatid sa atin ng Panginoon na sa panahon po natin sa ngayon that the message, the true gospel, it's all about His grace. Hindi po yung law. Now, let me give you, sino-sino po yung inner circle ni Jesus? Yung kasama niya kanina sa Mount Hermon. Si Peter, James, at saka si John. Bakit sunod-sunod yung pagkakabigay ng pangalan nila? Hindi John, James, at saka Peter. Hindi rin James, Peter, and John. Hindi Peter, Paul, and Mary. Ba't hindi ganon? Banda yun, no? Bakit ganon? Kasi may hidden message po ito. Now, let me give you the meanings of the names of Peter, James, and John. Yung Peter po, in Greek, it's Petros, which means stone. Ano yung stone sa Bible? It typifies the law. Galing, ano? Ikalawa, ano ibig sabihin ng James? Derived from the Old Testament name Jacob, which means supplanter. Pamalit, ibig sabihin. Replacement. And John, Johanan in Hebrew, which means grace. Derived from a root word that means grace. So pag pinagsama-sama mo yung mga pangalang ito, kaya pala sila ang kasama ni Jesus because Jesus was telling us na tapos na ang kautusan, tapos na ang mga propeta. Pagsamasamahin po natin yung mga pangalan ni Peter, James, and John. The stone or the law, that's Peter, has been supplanted or replaced by grace.
It's because grace is the gospel. Kaya po yung tatlong ito, which, once again, the inner circle of Jesus, sila po ang kasakasama ng Panginoon saan man po siya magpunta. Are you blessed? That the stone, the law was replaced by grace? Wow! So, ibig sabihin sa panahon natin sa ngayon, wala na tayo sa dispensation ng kautusan. Actually, yung dispensation na yon para po sa mga Hudyo lamang. But praise God, nung ibinigay po ang kautusan, after 1,500 years, dumating po si Jesus at sa kanya kamatayan, naitatag na po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. And that's why the stone or the law was replaced by grace. Amen and amen. So, ang ganda po talaga na mensahe ibinibigay sa atin ng mga talatang ito at mga paalalang ito. Yun po ang dahilan kung bakit sila po ang laging kasakasama ng Panginoon dahil gusto pong ipaalala at ipakita sa atin, bagaman naka-hide po ito, pero praise God kayo po'y dumarating sa church para malaman natin ang mensahe ng Ebanghelyo. So, ibig sabihin, if that stone or the law was replaced by grace, ano dapat ay pinapahayag natin? Kautusan o ang biyaya? Biyaya. Pero marami pa rin pong churches today, pinaglalaban nila, hindi. Nandiyan pa rin ang kautusan. Nako, kapatid, tapos na po ang panahon ng kautusan at saka ng mga propeta. Si Jesus na po dapat ang bida. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, "This is my beloved Son. Hear Him." Amen? Okay, so tuloy-tuloy po natin, ha? Okay, so dito po, ay puntahan naman natin, meron pong parallel verse itong Luke chapter 9, na kung saan, pag binasa po natin sa kanyang parallel verse in Matthew chapter 17, pakalipas po na bumaba ng Panginoong Hesukristo, sinama niya si Pedro. At sila po ay meron pong makasaysayang bagay dito na meron tayong matututuhan. So muli po, So si Pedro, si Santiago, tsaka si Juan ay kasama ng Panginoon sa Mount Hermon, also known as Mount of Transfiguration. Nakita nila si Jesus. And then sabi ni Pedro, "Master, it is good for us to stay here. Let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah." Pero hindi po pumayag ang Diyos na ipantay ang kanyang bugtong na anak kay Moses at saka kay Elijah. And that's why, once again, sabi ng Diyos, "This is my beloved Son, hear Him." Pagbaba po nila ng bundok, meron pong sumalubong sa kanila. At tingnan po natin ang mga sumunod na tagpo dito. Habang sila po ay patungo sa Capernaum, sinalubong po sila ng mga taong sambahan, taong templo, na sila po ay tinanong na, "Nagbabayad ba ng buwis siyang iyong guro?" Now, bakit po may kailangan pagbabayad ng buwis? Ito pong pagbabayad ng buwis na ito ay ginagamit po nila in those days sa maintenance ng templo. Okay, tingnan po natin ang kasaysayan, Matthew 17:24-25. Ito yung parallel verse ng Luke chapter 9 kanina. So after po nung Mount of Transfiguration, ito na, kasama naman ni Jesus, si Pedro. When they arrived in Capernaum, the collectors of the half shekel, temple tax, went up to Peter and said, "Does not your teacher pay the half shekel?" Nagbabayad ba yung iyong master? Sabi ni Pedro, "Yes." Now, ano pong significance ito? Tingnan niyo po yung kwento rito, ha? Verse 25, still with Matthew chapter 17, hanggang 26 po tayo. "And when he came home, Jesus spoke to Peter saying, 'What do you think, Simon? From whom do earthly rulers collect duties or taxes? From their sons or from strangers?'" Tinatanong dito, sino ba dapat ang nagbabayad? Sino ba dapat ang nagbibigay at magbayad ng buwis para sa temple tax? Yung mga anak o yung mga dayuhan, mga strangers? Sabi ni Pedro, "From strangers." Jesus said to him, "Then the sons are exempt from taxation." Ano ibig sabihin nito? Tila kaagad-agad nakalimutan ni Pedro na si Jesus exempted. Hindi siya dapat magbayad. Bakit? He is the Son of God. And He is greater than the temple. Na, ang bilis nakalimot ni Pedro. Nag-provide si God doon sa Mount Hermon, Mount of Transfiguration ng hearing and visual aids. Nakita na nga si Moses at saka si Elijah At nagsalita pa ang Diyos pero nakaligtaan niya. Hindi niya naalala na si Jesus is the Son of God. Pero sabi niya doon sa nagtanong sa kanya, "Nagbabayad ba yung master mo?" "Oo naman." Yung sabi ni Jesus, bilang anak, exempted siya. Pero alam niyo po, ang bait ng Panginoon.
nagbayad pa rin po siya para walang masabi si Pedro at walang masabi yung mga naniningil. Napakabuti ng Panginoon. So sa ilalim po ng kautusan, kailangan po nila magbayad. Yung mga dayuhan for the maintenance of the temple. Na para at minarapat po ng Panginoon na gawin pa rin, magbayad siya. Now sa pangyayaring ito, gaya nga na sinasabi ko kanina, nakaligtaan niya yung sinabi ng Diyos in Luke 9:35. And a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him." Nakaligtaan din ni Pedro, nakita niya si Moses at saka si Elijah, nasa gitna si Jesus. At ayaw po ng Panginoong Diyos na pinapantay ang kanyang bugtong na anak. Sayang nakaka-offend, kung titignan nyo, nakaka-offend yung ginawa po ni Pedro. Now, sa mga pangyayaring ito, malinaw na nasaan po ang mata ni Pedro? Na kay Jesus o na kay Moses? Na kay Moses pa rin. At ganito rin po ang marami mga kapatiran natin sa ngayon. Bagaman nakasulat sa Bible, pero ang mindset nila every time they go to church, even po yung mga pastor, and I love these pastors, mga kaibigan ko, ang preaching nila na kay Moses pa rin. Wala kay Jesus, nakakalungkot. Bagaman, gaya na sinabi ko kanina, nag-provide na po ng visual aid ang Diyos. Nakita na nila Pedro, ni Juan, at saka ni Santiago, si Moses, at saka si Elijah. Nag-provide pa ng tinig ang Diyos, pero nakaligtaan po nila. Na talaga naman pong wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Bagkus tinapos na po ito lahat ni Kristo. Romans 10:4, "For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes." And that's why I believe. At ito rin pong sinasabi ng Biblia. Hindi naman mahalaga ang pinapaniwalaan, mahalaga kung ano yung sinasabi ng nakasulatan ng Biblia. Na si Jesucristo, He is the end of the law. So, na-serve na po yung purpose ni Moses at saka ni Elijah. Now, tingnan po natin, Sa pangyayaring ito na nakalimutan po ni Pedro na anak ng Diyos si Jesus. Sa tingin nyo na-offend po si Jesus? Kung sa inyo gagawin po ito, halimbawa, pinakilala ka na ng tatay mo sa kaibigan mo. Siya ang susunod na tagapagmana ng aking kayamanan. Kaya dapat, hindi mo siya pinagbabayad sa anumang transaksyon. Tapos nakalimutan ng kaibigan mo na ipakilala ka kung sino ka talaga. Sa tingin niyo po na-offend kaya si Jesus? Alam niyo sa katunayan, napakabuti po ng Panginoon, hindi po na-offend si Jesus. Despite na talaga namang ka-offend ang ginawa ni Pedro. Tingnan po natin ang mga sumunod na pangyayari. Matthew 17:27a. Gayon man, anong sabi ni Jesus? Para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Inutusan niya. Now dito po, hindi po napagod ang Panginoong Hesukristo na unti-unti niya ipakilala ang kanyang sarili. Bagaman hindi po niya dinidiin kay Pedro, di ba nga sinabi ng Diyos, ako nga ang anak ng Diyos eh. Hindi niya ginanon si Pedro. Alam mo, may pinakita po dito ang Panginoon. At lately ko lang nakita to. Ipinapakita niya, nung inutusan niya si Pedro na pumunta ka sa lawa, pinapakita niya na siya talaga ay anak ng Diyos. At siya lang po nakagawa nito. Ano pong nangyari? Sumunod na pangyayari. Magugulat kayo. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. So pinapunta siya sa lawa. Pag may nahuli kang unang isda, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kung hindi Diyos, kung hindi po anak ng Diyos si Kristo, nakakakuha ba kayo ng pera sa bibig ng isda? So ano pinapakita dito ni Jesus kay Peter? Pag nakakuha ka, pinapakita niya, Diyos lang nakakagawa niya na even po ang karagatan, ang kayamanan ng karagatan, kaya niya kumuha ng pambayad ng buwis sa bibig ng isda. At malaking halaga po ng pilak ang nasa bibig ng isda. Meron ba kayong karanasan dito na bumibili kayo sa palengke? Na pag umorder kayo ng 1 kilong isda, sabihin mo doon sa pinagbilan mo, ibuka mo ang bibig ng isdang at kukunin ko dyan sa bibig niya ang pambayad sa'yo. Baka sabihin pa nung nagtitinda, pera ko yan. Ito fresh from sa lawa. Wow. At ito pa, sobrang hindi na-offend ng Panginoon. Sa kabila na hindi pinagtanggol ni Pedro, si Jesus, hindi niya pinakilala. Sandali lang, hindi pwede magbayad itong aking master. Anak siya ng Diyos eh. Nakaligtaan ni Pedro yun. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon kay Pedro? Magugulat po kayo. Kunin mo yon, buka mo yung bibig, kunin mo yung malaking halaga na salapi, at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Nilibre pa niya si Pedro. Saan kayo? Si Jesus lang po yan. Alam nyo, tayo po sa buhay natin, bagaman pwede nating tignan po ito, na si Jesus, nung pagbaba nila mula sa Mount of Transfiguration, tinest niya si Peter.
Kung ang puso po ng Panginoon ay under the law, bagsak si Pedro, di ba? Na kung bagsak siya, dapat sinusumpa na lang siya. Ganun hindi mo ako pinakilalang anak ng Diyos Magbayad ka mag-isa mo. Pero si Jesus po hindi. Punong-puno siya ng biyaya. Bagaman hindi po nakapasa sa testing si Pedro. Anong ginawa ng Panginoon? Nilibre pa siya. Ganun din po tayo. Marami tayong pagkukulang sa Diyos, pero tayo po'y pinubusog pa rin ng kanyang mayamang biyaya. Hindi po ba? Kaya po tayo highly favored. We have a good Father in heaven. Kaya po mga kapatid, sa kabutihan po ng Diyos na ito, hindi natin mapigilan na maglingkod sa Kanya, umawit sa Kanya. Ang tawag po dito ay reciprocation. Amen? So, pumalpak si Pedro and yet, nakalibre siya ng tax mula sa Panginoon. Ganyan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, galante. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay galante. Amen. Di ba? Napakagalante. So, dito naman tayo. Samantala, ito naman, meron pang nangyari dito bago tayo matapos mga kapatid. So, si Pedro ito, pumalpak si Pedro, nagkamali. Bumagsak sa testing ng Panginoon, pero blessed pa rin po siya. Nilibre ng pambayad ng tax. At yung pinambayad nila, talagang kamangha-mangha. Mula sa bibig ng isda. Talagang pinapakita ng Panginoon, Diyos lang ang nakakagawa niyan. Si Jesus lang yan. So, ibig sabihin, ang inyong mga pangangailangan, minsan may iniisip tayo, Lord, wala na akong pera sa bangko, wala na akong paghuhugutan. Magugulat kayo, meron siyang pagkukunan na talagang mamamangha po kayo. Amen? Amen and amen. So dito naman tayo. So tuloy-tuloy pa rin po, Dito naman, ang kasama naman po ni Jesus, si James at saka si John. Tignan po natin anong mga nangyari nung sila po ay pumasok sa isang village ng mga Samaritano. At makikita po natin dito, hindi po kagandahan ng sumunod na mga pangyayari. At tignan din po natin, nung hindi po tinanggap ng mga Samaritano ang Panginoong Hesukristo, ano yung reaction ng dalawang ito, mga disipulo ni Jesus, si James at saka si John. Luke chapter 9 verses 52 to 53. So ito po ay after po ng Mount of Transfiguration, mga kapatid, and sent messengers before his face, and as they went, they entered the village of the Samaritans to prepare for him. Verse 53. But they did not receive Jesus because his face was set for the journey to Jerusalem. Now, bilang disipulo, bilang part ng inner circle ni Jesus, ano kaya po ang naramdaman nila James at saka ni John? Of course, sabi ng verse 54 in Luke chapter 9, and when Jesus' disciples, James and John, saw this, ano po yung nakita nila? Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus sa village ng mga Samaritano. Medyo siguro sabi ng dalawa, nagyayabang pa, Lord, di ka tinanggap ng mga yan, Siguro nandito lang sila, siguro ang dating nito ni James at saka ni John, Coco Martin ang dating, yung parang nakalabas yung dila na Lord, hindi ka tinanggap ng mga to, Anong sabi ng dalawa? Lord, do you want us to command fire to come down from heaven? Gusto mo ba mag-utos kami ng apoy mula sa langit? At tupukin itong mga taong to? Grabe, hindi ka tinanggap. Tapos sinabi pa nila, talagang conscious sila about Elijah, just as Elijah did. Na kung ako si Jesus, pwede kong sabihin, grabe, mahal na mahal ako itong mga alagad ko. Sige nga, bigyan nyo nga sila ng sample. Now, yung bang ginawa ni Jesus? Hindi po yung ginawa ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus, and when his disciples, ito na, dito sa but he turned and rebuked them. So, binalikan nila. Niyas itong dalawang ito. And said, you do not know what manner of spirit you are of. Alam niyo po, maraming mga ganitong mananampalataya nowadays. Meron silang spirit of Elijah. Ang spirit po ni Elijah, bilang propeta, ang propeta kasi, ang kanilang bukang bibig, puro judgment. Kaya nga po, I believe that the times of the law and of the prophets, tapos na Kasi po, puro sila judgment. Kaya po itong propetang Indiano, ito na naka-orange, nakakulay ng pusa namin, puro judgment kasi nga pinapangatawan niya At saka yung mga propeta ngayon, laging sinasabi nila, Thou saith the Lord, puro judgment. Now, sabi ng Panginoon Hesukristo, hindi ito ang puso na kung bakit ako naparito. Naparito ako hindi para tupukin ang mga tao, but to save them. Amen. Now, this is the message of God from heaven. Naparito po siya. Sabi ng 2 Corinthians 5:19. At tingnan natin For the Son of Man, dito muna tayo, Luke 9:56. For the Son of Man did not come to destroy men's life, but to save them. Now, ito po ay may kinalaman sa 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, hindi po naparito ang Panginoon
para tupukin yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Eh kung hindi ka naniniwala sa Kanya, alam mo, marami tayong mga kapatid na mga nanampalataya. Huwag po kayo nadidisappoint kapag kayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kapag hindi tumatanggap, merong nagsasabi sa akin, alam mo, Pastor, di nila tinanggap ang gospel, gusto ko silang sampalin. Gusto ko silang kurutin. Gusto ko silang buntalin. Hindi po natin ginagawa yon. At alam niyo, kung meron po kayong ganyang espiritu, you have the spirit of Elijah, which is full of judgment. Now, sabi po ni Jesus dito, for the Son of Man did not come to destroy man's life, but to save. Si Jesus po na parito, to be a Savior. Pero darating po ang panahon ng Panginoon, pagbalik niya po dito, pag tumapak na po ang kanyang mga paa sa Mount of Olives, He will come as a judge. Wala pa po tayo sa panahon yon. Okay? So dito po, ang Panginoong Diyos po ay naparito, hindi para tularan natin si Elijah because his time po ni Elijah, already served his purpose. Tapos na po yun. Naparito po ang Panginoon that God was in Christ reconciling you to Himself. Amen. Amen. So, mga kapatid, napakaganda po ng puso ng Panginoon. Hindi siya naparito para ikaw ay kondinahin. So, sa mga pananalitang ito, sinabi ng Panginoon kina James at saka kay John, hindi tayo kaisa sa Espiritu. So, ibig sabihin, kung patuloy pa rin po kayo, kung kayo po'y bahagi ng isang church na nagpapahayag ng mga hatol, pagdurusa, punishment ng Diyos, you are not one spirit with Jesus. Ano pong espiritu meron kayo? Espiritu ni Elijah, which is full of judgment. Hindi na po ito ang puso ng Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, malinaw po sa mga pangyayari ito na sila Peter, si James at saka si John, hindi po sila pumasa sa test ni Jesus. Pero despite of what happened, hindi naman po sila kinondena ng Panginoon. Just like us. Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya po walang condemnation, even po dito sa church, wala pong condemnation. Because I believe that, sabi ng Biblia, God's goodness will lead us to repentance. Ang kabutihan po ng Diyos ang maghahatid sa atin sa pagbabago ng isipan. Amen. Now dito, maganda po makita natin, balikan ko lang po yung tagpo sa Luke chapter 9 verse 56. Kung hindi po kayo tinatanggap ng mga kaibigan nyo as you preach the gospel, as you share the gospel to them, huwag po tayong magalit, huwag kayong mangrot, huwag kayong manabunot, huwag kayong manampal, huwag kayong manuntok. E di kung ayaw nila, iwanan natin. Gaya po ni Jesus, ano po nangyari dito? And they went to another village. Simple lang, lipat lang, iwan. Nagtanim ka na ng salita doon, bahala na po ang Diyos sa kanila. Amen? Amen. So dito na po tayo. Let's go back sa ating key verse for today. Luke 9:35. And a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him." So, balikan natin yung question natin as we end. Paano ka na kasi siguro kung ang tinig na iyong naririnig ay nagmumula sa Ama sa langit? So dapat po tama yung pinapakinggan natin. Hindi po yung tinig ni Moses, which represents the law, at hindi rin po yung tinig ni Elijah, which represents the prophets. Once again, sabi ni Jesus in Matthew 5:17, "Do not think that I come to destroy the law and the prophets. I came not to destroy them, but to fulfill them." So, dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo, na-fulfill na po niya ang kautusan at ang mga propeta. Tapos na po, wala na judgment for us believers. There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So, paano po natin mapapakinggan ang tunay na tinig na ating Ama sa langit? Pakinggan po natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Now, ito po yung ating solution as we end. You should be only hearing the message of God's beloved Son, who is Jesus Himself and His redemptive work on the cross. Yun lamang po ang dapat natin pinapakinggan. That is how to hear the voice of God. Amen and amen. So mga kapatid, gaya po na sinabi ni Apostol Pablo, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So kapag hindi po itong pinapakinggan natin na mensahe, you are not hearing the true message of the gospel. Mapapahamak po tayo. But praise God, tayo po dito sa SGC. Kung kayo po'y napapagpala at nabubuksan na inyong isipan, tayo po ay nakikinig mismo, tama yung tinig na napapakinggan natin mula sa tinig na ating Diyos. Ano po once again nasabi ng Panginoong Diyos in Luke 9:35, "This is my beloved Son. Hear
Him. Amen and amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? So as you listen to Jesus and what He has done on the cross, you are hearing the voice of God. Ito po ang sinasabi ng bagong kasunduan ng biyaya. So kapatid, bago po tayo tumungo sa ating pag-aawitan, gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataon. If you want to experience a life that is full of joy and happiness, pinangako po ito ng Diyos sa atin in John 10 verse 10b. Huwag po kayo maniniwala sa sinasabi ng iba na hindi po nangako ang Diyos na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Malinaw po sa Biblia yon. Now, hindi po ito mararanasan ng sino mang tao na wala pong relasyon kay Kristo Jesus. But praise God, kayo po ay meron ng desire. Sabi mo sa sarili mo, ako gusto kong tanggapin ang pangako ng Panginoon. Matatanggap niyo po ito kung kayo po ay magbibigay po ng panahon na kilalanin at tanggapin sa inyong buhay si Kristo bilang Panginoon. Kung inyo pong bibigkasin ang mga katotohanan ito at bubuksan ang inyong mga puso na kilalanin na si Jesus po ay nabuhay mula sa kamatayan. That's Romans 10 verse 9. So, I would like to invite you, please pray this prayer with me. Ganun lamang po kasimple. At tanggapin po ang Panginoon sa inyong mga buhay bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At siya lamang po ang inyong papakinggan. Hindi po si Moses, hindi rin po si Elijah. Hindi po siya si Elijah, mga kapatid, ha? Hindi rin po si Kuya Gab si Moses. Si Jesus lang talaga. Amen? So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, nagmumula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa araw na ito, kinikilala kita bilang aking Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. At ang tinig mo lamang ang aking papakinggan. Dahil naniniwala po ako sa aking puso na kayo ay nabuhay mula sa kamatayan. At dahil dito, ito ang aking sandigan, pinapatunayan na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama sa langit. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po tayo. Habang samahan po natin ang pag-aawit nito. Unending love. Oh, amazing grace. Amazing grace. One more time. Come on, church. My chains are gone. I've been set free. I've been set free. My God, my Savior, my Savior has ransomed me. like the flood. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, Amazing grace. amazing, Unending love. unending love, Amazing grace. amazing grace, unending love, amazing grace. Gaya po na ating pagtalakay kanina, kaibigan, alam ko namamangha po kayo. Wala pong insignificant detail sa Biblia kung bakit po lagi kasama ng Panginoon yung kanyang inner circle, sina Peter, James, and John. It's because Jesus is conveying a message to you right now that the law was replaced by grace. So wala na po, paso na ang lumang kasunduan ng kautusan. And even po yung purpose ng propeta, na-serve na po yung kanyang dahilan kung bakit po siya ibinigay ng Diyos. Sabi po, once again, in Luke 9:35, sabi po mismo ng tinig ng ating Panginoong Diyos, na ating Ama sa langit. Sabi niya sa atin, ito po dapat yung ating pinapakinggan. This is my beloved Son. Hear Him. So dapat po ang mensahe ikot at umiinog po sa ating Panginoong Jesucristo. So kaibigan, this is the message, this is the gospel. It's not about Moses, it's not about Elijah, it's all about Jesus. So kaibigan, I would like to pray for you. Alam mo, kung bakit po kayo
hindi na nanagumpay sa buhay, gaya po na pinag-usapan natin kanina, kung kayo po ay nagpapasailalim sa kautusan, mararanasan po ninyo ang sumpa. At kung kayo naman po isang pastor, tagapagturo, at wala po kayo sa tunay na doktrina, nararanasan po nyo yung tinatawag na double anathema. That's double curse. Hindi po ito healthy. Mawawala po ang inyong ministeryo. Mapapahamak pa po kayo. But I would like to encourage you to make a decision. Ipipreach na po natin, hindi about Moses, hindi about Elijah, but it should be about Jesus. Amen? So, kaibigan, kaya po kayo nagdurusa, nadidepress, nahihirapan. It's because hindi po tayo tumatalima sa tinig. Hindi po natin pinapakinggan ang tinig ng Diyos. And it's about time for us to make a decision. For now, papakinggan ko na at ipipreach ko na ang tinig ng salita ng Panginoon. I would like to pray for you. O Diyos, salamat po sa kapatid na ito. At sa mga kapatid po namin dito sa loob ng aming sambahan. Marahil kami po ay nasasadlak sa samot-saring mga kabiguan ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo sa amin ang sagot na kapag kami po ay nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, patuloy po namin mararanasan ang kaparusahan ng sumpa. Actually, dobling sumpa. At hindi mo naisin po ito dahil hindi po ito ang mensahe na dapat po nararanasan ng isang tulad namin. At naisin mo kami patigilin sa maling mensaheng aming itinuturo. Salamat, O Diyos, dahil Panginoon, sa pamagitan po ng aming mga natutuhan na mensahe sa araw po ito, ipinapaalala mo sa amin na tapos na po ang panahon ni na Moises at saka ni Elijah. Si Moises, it's a type of the law, and Elijah, it's a type of the prophets. Lord, sabi ni Jesus, na parito siya, hindi para wasakin ang kautusan at ang mga propeta, bagkus para gampanan po ito. At ito po, inabigyan na po ng kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, O Diyos. At kapag kami po ay tumayo, nagpasailalim sa iyong biyaya, pawang buhay na ganap at kasiyasiya ang aming pong mararamdaman. Kapatid, kung kayo po ay nakakaranas ng kabiguan, please make a decision right now. At tayo po ay magpasailalim sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos. At Panginoon, aming Ama, salamat po. Yan ang kapatid na ito, nabuksan ang kanyang isipan. At dalayan ko, O Diyos, na patuloy pong mamangha po siya sa yaman ng iyong salita. At maipahayag po ang aming mensaheng ito ngayong araw po ito sa mas marami pang mga tao, mas marami pang mananampalataya, nang sila po ay makawala na sa sumpa ng kautusan. At kami po ay harapin namin ang napakayamang buhay, nananaganang buhay na hatid sa amin ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Salamat, O Diyos, na lahat mo na aming iisipin gagawin at mga balakin ay sadyang pinagpala mo na. Kaya naman, Panginoon, kami po'y hahayo sa mga pangakong ito, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin at pagsamba at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Stay blessed, kapatid. Thank you for joining us. See you next Sunday. Bye. Amen! Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and love offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace and we hope to see you next week.
Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.